Hello mga ka-antrop, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo nagabihan tayo, nag-overtime kami sa shop kasi ayun, relate ko sa inyo, dalawa lang kasi ang nasa shop ngayon tumatao, pangatlo yung asawa ko. So may pinuntahan yung isa, kaya medyo ginabi kasi may mga nakapila or yung mga hindi kaagad na trabaho kasi nga kinulang yung tao. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ang katanungan na isa nating ka-antrep na pasisimula pa lang ng kanilang motor parts business and accessories, and of course may repair shop services din sila. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-antrep, kung bago ka lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick mo na lang po ang subscribe button at yung notification bell po para ma-notify ka tuwing may mga ina-upload tayong bagong video. And before that, shout out muna sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Tanagan, Calatagan, Batangas, 1ML Motorcycle and Accessory Shop, Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, and 4J Motor Shop, Banawan, Davao City. So ayun na nga mga ka-antrep, kung bago pa lang po ang inyong shop at hindi naman kalakihan talaga, pasimula pa lang, isa din kasi ito sa magiging dahilan na parang nagsasabi tayo wala tayong choice, kundi tayo yung napapasunod sa kondisyon ng mga nag-a-apply sa atin na mekaniko. So kung baguhan pa lang po ang inyong shop para mabigyan nyo siya ng pabor, for me po kagaya sa ginagawa ko doon sa unang shop namin at dito sa pangalawang shop, yung first 6 months po, binigyan ko, yung usapan namin actually ng unang mekaniko na nag-apply, ang first 6 months na pag-operate po namin, since maliit lang talaga yung sinimula namin, konti lang stocks, and of course kapag bago ka pa lang, kakasimula mo pa lang, mangangapa ka pa, mangungustomer ka pa, kasi yung mga nauna na yan, may mga loyal customers na yan. So hindi ganun kalakas ang pasok ng customers, at kung may mga customers man, kung hindi pa kumpleto ang ating mga pyesa, lalo na kung hindi kumpleto ang ating mga basic na mga parts for maintenance, ay medyo mahina pa ang pasok or ang ating mga customers. So sa akin, depende sa inyo kung anuhin nyo rin, kung gayahin nyo rin. So kinondisyon ko yung mekaniko, yung unang mekaniko na nag-apply, na sa iyong first 6 months ay hindi ako manghihingi ng komisyon doon ng porsyento doon sa iyong kita, bali ipapabor ko siya sa iyo para kahit papaano ay makaraos tayo sa ating pang araw-araw. So minsan nga inaabutan ko pa ng pang gasolina, ganun talaga yung mga first month, 2 months, 3 months. And then later on, actually hindi pa kami umabot ng 6 months, lumakas na rin yung aming shop. So yung kita niya actually, pwedeng na ako manghingi ng porsyento, pero hindi ko ginawa dahil nga doon sa aking binigay sa kanya na pabor na 6 months bago ako manghingi ng porsyento. Actually nakapagawa na siya ng maliit na bahay na mga gawa lang sa mga bilog na kawibat, at di sarili na nila, nakahiwalay na sila sa parents nila with that span of time. So isa lang muna siya. Sa unang pagbukas namin, isa lang muna. After that, after 6 months, nung parang napansin ko na rin na medyo may mga naghihintay na, that's the time na nagdagdag na ako. Alam niyo mga ka-antrip, dumating din kami sa point na naging 4 yung mekaniko. Medyo nga lang, pagdating sa taghina, kagaya ng mga pagpasok ng July to mga second week ng September, taghina, medyo masakit din sa ulo kasi nagkakaroon ng faction, nagkakaroon ng inggita, nagkakaroon ng agawan sa trabaho. Pero pagkalakasan naman, kasi nga syempre ang unang dating, unang customer, unang tapos, the next customer pag matapos na silang lahat, di ba? So nagkaroon ng inggita, nagkaroon ng kampihan, nagkaroon ng siraan, nagkaroon ng sumbungan, kaya nagkaroon ng agawan, kanya-kanya pag nag-meeting kami, kanya-kanya sumbong na si dapat kay ganito pa yun, kinuha na ni ganito, sinalubong na ganito, swapang na. Actually may mga customer din naman talaga na gusto nila yung gumagawa ng motor nila nakaraan or palaging gumagawa ng motor nila, yun na ang gagawa ng motor pa rin nila. So wala tayong magagawa doon kasi karapatan din ng customer yun na
na mamili kung sino ang gagawa na feeling niya komportable siya at may tiwala na talaga siya. Pero kung hindi naman ganun si customer, of course, to the next na mekaniko. Ang mahirap lang po kasi kung kaka-open nyo pa lang tapos konti pa lang yung customer nyo, magkakaroon po talaga ng mayroon dyang isang hindi makakatiis at hindi makakatagal, lalo na kung mahina pa ang kitaan. Parang kasi simula lang din yan na kung hindi matyaga ang mekaniko na wala pang masyadong customer, ay baka aalis din siya, lalo na kung talagang mahina pa ang kita ng shop. But of course mga ka-antrip, kung nakikita nyo naman, kayo naman po ang nakakaalam kung kailan siya kailangan. But mas prefer ko na halimbawa sa panahon nga ng taghirap, mas okay din kasi nawala yung isang mekaniko namin dahil nga nanganak yung kanyang asawa at medyo malayo yung kanyang asawa at hindi niya maiwan dahil walang kasama. May isa pa silang anak na na nag-aaral na kinder. So kailangan talagang doon siya. So parang totally umalis or leave lang siya, long leave. Kaya lang pagpasok na ng katapusan ng September, hindi na pwede na iisa lang yung mekaniko namin plus the helper niya or yung kapartner niya, yung kasama, kasi hindi naman talaga maalam pa sa mga troubleshooting or what, but the basic ones ay alam niya na rin tapos sinusupervise nila. So nakakatawid naman at okay, tapos nandiyan naman din yung asawa ko. Pero kapag panahon ng kalakasan, tatlo talaga ang pinaka ideal doon sa mga gumagawa. Actually, dalawa na marurunong is okay na, tapos kahit isang helper. Pero kayo po makakaalam talaga sa sitwasyon ng mekaniko ng shop nyo po. Sa takbo ng inyong shop. Pero kung ako po kayo, kung pasimula pa lang po, mas maganda na isa lang po muna. Kasi para din ba kumbaga alam niyo yun, yung parang makaporma din muna sila sa kita at hindi tayo alisan. Kasi sa totoo lang, isa din po yan na rason na umaalis yung mga mekaniko sa shop, yung wala pang customers. Kaya nga napakahirap at napakasakit nung mga pumasok nang nag-umpisa, kasama mong nag-umpisa, kaya lang nung mahina ang kitaan, iniwan ka. Lumipat sa iba or ibang mga pagkakakitaan nung panahon ng taglakas at marami ng customer at may bago ng mekaniko at doon na naman siya mag-a-apply. So, ranas ko yan. Pero, hindi ko binigyan ng chance kasi nga, 'di ba, ganun nga yung sitwasyon. Kung kailan malakas na, kung kailan may mga customers na, marami nang gawa, saka babalik. Pero nung panahon na kailangan mo siya at nagsisimula, ay iniwanan ka niya, umalis siya. So ganun palagi ang nangyayari. Parang lang yan nasaan ka nung nag-uumpisa ako, 'di ba? So mas maganda na isa lang po muna. Ngayon kung kayo na shop owner at hindi naman pa talagang kabilisan ang walk-ins, ay pwede naman din ikaw na mag-helper. Yun lang ang kagandahan sana kung as shop owner, kahit sana yung basic, the maintenance ones ay alam natin gawin para makaalalay tayo sa ating mekaniko. Halimbawa may ginagawa siya pag troubleshooting kasi medyo matagal trabahuin, may magpa-change set, palit ng gulong interior, may magpa-change oil, at least dapat kumbaga marunong siya, or yung iyong assistant sa shop na lalaki na pwede maging helper, or kumuha ka ng helper mismo ng mekaniko. Pero kung malakas po kaagad at malaki po ang iyong shop, hindi, mas maganda po na mas maraming mekaniko ay mas maganda. Kasi, kumbaga, walang maghihintay na customer. Ako kasi, iniisip ko rin po yung kita nila, na pag masyado kasing maraming mekaniko, medyo anliit na lang din ng take home nila, ng kita nila. Syempre, maraming maghati-hati at medyo masalimuot, maraming masakit sa ulo, maraming sumbong, maraming, ay, Diyos ko Lord. Actually, yung mga mekaniko naman namin dito, yung nandito ngayon ay, 7 years na yan siya. Ang mga mekaniko namin dito, nag 6 years, nag 7 years, nag 2 years, 3 years, matatagal. Kaya lang sila umalis, sila din ang nagkakaawayan, sila yung nagkakasamaan ng loob, sila yung mga nagkakainggit-inggita, nagkakaselosan pa. May mga selosan pa na mangyayari, sumbong sa akin, sumbong ganon. May mga, dahil sa selosan ay lumipat na ibang shop, bumalik, hindi ko na tinanggap. May mga pinire ako after ilang na himanmanan, bumalik, hindi ko na rin tinanggap. So, ganun lang po yun. Although, naman din talaga, kailangan natin sila, pero kailangan din natin ng firm at bang maasahan dito sa ating negosyo, kasi hindi naman laro ito Ito ay totoong buhay at ito ay may kapital at seryosong trabaho at seryosong hanap buhay, hindi lang para kumita.
mag-serve din sa ating mga customers. So, yun lang mga ka-antrep. Sana ay nakapagbigay ng input itong ating napag-usapan ngayong gabi. See you in my next video. Please like the video. At comment lang po kayo kung may gusto po kayong mapag-usapan na may pwede akong ma-share sa inyo. Bye-bye!